Madami na kayong pinag-usapan. Di nga ng 30 minutes yun eh. Hindi lang, kasi ang tagal, may part na nakatayo ka pa dun eh. 1 hour 30. May mga topic naming na-touch kaso parang feel namin hindi pa maganda yung vocabulary namin para ilabas yun. Tsaka wala pa kaming bitaw para Tingin ko din, wala pa tayong sapat na knowledge. Oo. I mean, okay lang naman, may part na, di naman laging sasapat knowledge natin. Pero may part na, ano yun? Bitin pa. Oo, hindi pa sakto, hindi pa, I mean ako, hindi pa ako satisfied sa mga knowledge na yun. Di pa ako hindi ko nga rin alam yung mga pinagbabang. Di ba, lang yun sa akin, based on intuition, yung nalaman ko lang surface level, pero hindi pa siya yung malalim talaga na niisip ko, uy, ito yung sa akin, pre. Hindi pa rin siya. Hindi pa rin naman yun. Ito ang ganda ng cards na to, pre. Legit lang. Ganda ng cards. Feel ko maano siya. Ang ganda talaga yung cards na yan. Magagawa natin to ng Kung habit. ano ka lang din talaga sa yung talagang open ka sa makipag-usap sa sarili mo. Isa yun sa Oo, na yung parang matatanong mo siya na kasi meron kami ditong cards. Let's get personal siya. Pero tong cards na to, ang meron dito is parang thoughts and opinion mo regarding sa isang bagay. Based sa tanong dito. Like mostly opinion mo siya. Like, anong naisip mo pag about sa ganito, sa ganyan. Kaya meron na kaming 2 hours din. Sabihin natin 3 hours na daldala namin na nabuo kung saan-saan. Na dahil sa mga parang nabigla lang namin naaangat. Pero hindi yung specific na tanong dito ang nakuha namin. Nakuha namin yung tanong lang sa specific parang main topic na nandito. Hindi yung tanong dito mismo exactly. Gano'n na siya. Diba? Ano maganda? Tingin ko kamusta muna yung nangyaring podcast na nakaraan. Kasi parang nakakatuwa na na-start natin siya. Sa akin siya siya ng puso na gagi na start ko yun. Na-start natin yun. Sa podcast, no? So, parang, na rin naman siya, idea, tsaka parang, di ba dati parang natin, start tayo podcast, pre, ganito na mag-podcast. Pero yung, come to think of it na parang, this year, randomly lang to, hindi to, wala akong binanggit sa kanya, pre, magpa-podcast tayo this year, parang within this month at mag-start tayo pa. Walang ganun. Walang blueprint, kumbaga. Walang blueprint. Kasi, ang din naman namin talaga doon, yung idea na, meron kaming topic, like kaya namin magbato ng mga magagandang usapan, ganito ganyan, discussion na maayos. Pero yung equipment talaga, hindi kami confident sa equipment. Even tong buong studio na meron kami dito. Hindi pa to ganito. Like, ang layo, sobrang layo. Kung sa tataasin lang, ang layo talaga. Layo. At saka parang ako parang ang hirap din naman na, yun, maganda nga yung topic, pero baka, kahit sa amin, unsettling sa mata. Sa akin personally, unsettling sa mata na mapapanood kaming nasa ganun kaming estado. Parang hindi ko kaya. Parang hindi ko Oo nga, no? Hindi ko gets. parang hindi ko makita. Kasi parang feel ko, deserve namin ng magandang spot. Deserve namin na mapakita ng maganda sa inyo yung mismong view lahat-lahat. And at the same time, yung gears namin, simula sa phone, sa mic, biglaan lang din yung lahat. So, parang lupit lang. Nakuha namin to ngayon taon. Tsaka tingin ko din may part din sa akin na kung dati natin siya in-start, for example, estudyante tayo. Parang hindi pa tayo ganun ka credible. Like, di ba parang hindi pa tayo ganun ka, like ngayon, unlike ngayon na hindi mo kami pwedeng sabihan na wala kaming pinag-aralan. Hindi mo kami pwedeng sabihan na wala kaming pinag-aralan. Pero, I mean, pa rin naman, down to earth pa rin naman. Oo, down to earth. Pero di kami lowered. Oo, I mean, M-side. Pero hindi ko tulad dati na, I mean, siguro marami pa rin tayong opinion naman ngayon na immature or parang binibig pa rin. Paano pa dati? Oo. Pero ngayon parang, I think, confident enough na, Hinog na. Ayun, hinog na, di ba? Pwede nang pitasin, pwede nang batuhin. Oo. Tingin namin. Kasi pala, ngayon, at saka ngayon din siguro na, parang dati, ako minado ang camera shy ako dati. Oo. Ako nga, pag narinig ko yung boses ko sa recording, di ba? Oo. Parang, ako ba yan? Ayoko na. Oo. Pero sa bagay, may once na nasabi ka or classmate ko, baka hindi ka lang sanay pakinggan yung boses mo. Kaya kailangan mo lang siyang pakinggan ng pakinggan.
Yun nga, dahil nga sa kailangan ko siya pakinggan. Nagtuturo ka pa din Oo. kasi. Yun pa, nagtuturo pa. Ang ganda siguro na nagtuturo ka, gawa ng expose ka sa may audience ka eh. 'Di ba? Kaya So, nga given. parang naging talaga siya na ngayon siya ang mangyayari kasi experience ko. I mean, dahil doon, ko na. Kahit papaano na-build ko yung confidence ko. Oo. Kasi ang problema dati, kapag na mga nagagawa kami video, mag-content kami, ganito ganyan. Nagtuturo, robot kami. Maganda pa yung ng AI eh. Yung voice over ng AI eh. Totoo. Alam mo yung may script kami, pero yung tono ng boss namin, gusto namin siyang gawin as perfect, hindi na kami nagtutunog na ganun. Kaya, eto, kung, di ba napabugit namin sa unang podcast, sobrang saya namin. No? Kasi almost walang cut yun. Ang cut lang namin dun yung break. Kailangan uminom ng tubig, Yun kailangan lang. mag-jingle. Yun lang yun, wala na. The rest, smooth yun, like walang cut yun. Gamit na gamit lahat. Walang dun, wala sikilan dun. Para pakat, Kuya Kebs, pakat, wala sikilan dun. Smooth yun lahat, dun lang sa break na yun. Pero, parang ngayon kasi na confident na nga kami sa pwede namin sabihin. At the same time na, experience namin pareho. Ako medyo exposed sa online, siya exposed siya sa pagtuturo. Or siguro, mas kaya ka mag-take ng criticism. Ngayon. Di ba? Parang, baka naman talaga hindi wala tayo doon. Posible, ako din feel ko. Baka wala naman talaga tayo doon sa part na confidence tayo sa masasabi natin. Baka nandun lang ako sa part na, okay lang naman na may masabi ka Masabi eh. Diba? Okay lang naman. Oo, hindi nga problema. Kaya may sabi kayo, masaya pa kami. Kasi may mako-content kami. Father. Pero kasi parang masaya nga na napapakinggan nyo kasi. Tsaka pinapanood nyo kami, di ba? Like, ang iba sa feeling nun eh. Like, sinusubaybayan nyo kami kasi hinihimay nyo yung pinag-uusapan namin eh. Hindi lang basta-basta na, sabihin, uy, si Kuya, ang baho ng bibig. Kahit di. Di ba? Wag naman ganon. Bigyan nyo naman kami ng bataya. Di ba? Pero yung ganon na ma-recognize, uy, napakinggan tayo niya. Salamat po, salamat. Kaya tingin ko, if ever na may tanong kayo, sa pinag-usapan namin, or parang gusto nyo ipalawakin yung pinag-usapan namin, tingin ko okay lang kung mako-comment nyo siya. Kasi mas, yun, dagdag syempre kaalaman namin yun. Kasi so open kasi kami talaga sa, may certain argument ka or parang may idea ka regarding sa pinag-usapan na, like taliwas ka sa idea na meron sa amin. Ang gusto namin siyang marinig, gawa ng na-enlighten kasi kami na di lang sa gaano katibay yung pinaniniwalaan naming side. Pero at the same time kasi, nabibigyan linaw yung certain topic. Like, nasasagot siya ng mas maayos. Yun nga. Like, kung saan nanggagaling yung debate. May ganyang sinabi yung philosopher na once na hindi siya nasusubok, nalimutan ko yung phrase, di ba? Ganun lang ako, kaya ko lang intindihin yung idea. Na parang once na hindi na susubok yung isang idea, hindi siya tatatag. Or, I mean, siguro sa tao na din. Diba? Once na hindi ka nasusubok, or hindi ka na nasusubok. Okay. Nasusubok, okay, nasusubok. Sorry. May magandang word doon sa doon sa quotes na yon na parang once na hindi yun na nababato or what, parang hindi siya Parang wala na. nasi-shake. Hindi titibay or hindi nga, I mean, syempre, kung sa atin, kung hindi na yung core values natin, hindi siya titibay, hindi siya maging firm. Oo, maging firm yun. Search ko mo yun, kasi maganda yun eh, promise. Sumay ito. Philosopher nagsabi nun. Kaya parang, dapat isik natin sa buhay yung magpapa-challenge dun sa mga ideologies natin. Hindi ko mas lalong magpapatunay nun. Parang ano ba yung gigiba dito? Kasi kung meron pala, ba't ka magsisettle dun? Saan mo ito? Hindi ko alam. Nalimutan ko ba one of my studies or one of scrolling? Oo. Tingin ko, hindi siya malabo. Doon lang naman umikot buhay ko dati. Doom scrolling, no? Pero talking about dun sa TikTok. Ito, may... Diba? Nandyan yan. Lahat nandun na. Kahit kami nandun na kami, guys. Nandun din kami sa TikTok. So, kung makikita, baka lumitaw na rin yan dun kasi kung napanood nyo na, automatic, andun na din yan. O baka nanggaling kayo dun, tapos pumunta tayo dito, di ba? Tapos, pangatlong account ko lang yung na-random kong ginawa, tapos bigla siya naging ganun. So, di ba? Auto-followers yun agad, boy. Sabi sa'yo, maduga yun. Pero, mostly kasi ng mga bagay-bagay din, doon na siya nakikita eh.
Yeah. sa TikTok. Ano pa, parang ang bilis i-present ng idea. Tapos, dahil nga siguro, ang dami ng mga engine na pwedeng tumulong sa'yo. Ang dali nang i-present ng idea sa appealing way sa generation natin na parang ang bilis na intindihin mo agad to. Ganun siya saan sa TikTok. Almost one click away. Tas yung idea pa na short form siya. Diba? Na parang ang dali niyang i-digest na, uy, saglit lang to. Tas ano ba to? Tas, yung isa pa na parang no need context na part. Kasi wala naman, hindi mo naman kailangan madalas sa TikTok is hindi mo kailangan ng context, magbigay ka lang, okay na yan. May ganun siya sa akin, may part sa akin na madalas nagiging ganun yung TikTok or siguro yung generation na lang din na basta may opinion ako dito. Tapos bahala na kung ano yung context. At saka sobrang accessible, parang almost lahat. Kaya mapagbigay ng thoughts. Tas kaya mo magtago sa dummy accounts. Diba? Wala pag sa akin, pag dummy accounts, parang hindi naman na-counted yun Parang pwede mo siyang gawin yun for the sake of para magbigay ka lang ng opinion kahit rage bait or something. Like parang to trigger something. Pwede mong gawin yun sa sobrang easy to access niya. Tsaka mostly ng mga nagka-come up na mga topics is mostly sa akin napapansin ko ganito. Oo, which is naman. Tingin ko worth it siyang pag-usapan to the point na wala lang, talaga siya. Mahimay mo siya. Tapos, makabuo ka ng sarili mong idea around that. Kasi minsan, tingin ko, nagkakaroon na lang ng bagong idea para may mapag-usapan kahit parang minsan hindi naman na ganun na kailangan or necessary. Pero ikaw, yung tingin mo na parang sobrang recent ngayon or parang worth it na pag-usapan? Hindi, kung worth it naman na din since mainit pa rin naman siya until now. Doon na tayo sa broke boys don't deserve no meow meow. Oo. Maganda nga siya. Broke boys don't deserve. Pero ikaw, ano ba, sino gusto mo na ikaw ako magbigay ng thoughts regarding doon? Sige ako muna. Kasi, bilang isang opinionated. Hindi, ang doon, parang maganda munang gawin doon, i-clarify muna yung buong yun, yung buong phrase na yun. Like, ano ba yung ibig sabihin kung yung ba literal. Kasi kung literal, tingin ko agree naman ako na kahit naman sino, kahit nga hindi broke boys parang kung ang ibig sabihin kasi nung meow meow doon is diba, mas magandang yun na lang tawag natin sa kanya. Meow meow. Is kung literal na about sex yun, wag talaga, hindi pwede. Pero yung meow meow doon, ibig sabihin is relationship. Tingin ko, bakit hindi? Ba't bawal? Kung kumare, bawal ka may pagrelasyon kasi broke ka pa. Tingin ko hindi naman. Wag mo naman pagdamutan ng pagmamahal yung tao. Parang, sa akin lang naman. Kasi, sa amin, tungkol na naman sa amin. Saan pa ba kasi? Saan mo naman siya pwede i-relate, di ba? Like, hahanap ka pa ba reference? Ikaw na, pre. Sa experience ko muna. Hindi, kasi baka sabihin tungkol lagi dito sa taong to, no? Pero hindi. Tingin ko doon naman lagi ma-relate sa experience natin. Tagal? Hindi, kasi inisip ko yung tamang word. Kasi pwede naman talagang, relationship muna. Wag nyo muna i-touch yung part na yon. Kasi, wala nga broke. Wag muna kayo tumawid dun sa linya na yon. Kasi, tingin ko, yun nga yung mas mag-preserve nung relationship nyo The more na, the more na mas kinokontrol nyo yung sarili nyo. Kasi alam nyo naman yung estado nyo. The more na mas, iintayin nyo yung part na kaya nyo na. Di ba? Tsaka, yung part din ng, yung kung paano nila sinasabi na, broke boys don't deserve meow meow. Ibig sabihin din nun, ang pangit yung seryoso, tapos biglang meow meow. Nakaka si Speed. Hindi ko masyado si Speed sa part na yan. Okay, next. Parang, sa akin, ibig sabihin nun, sang-ayon ka rin dapat na, kung yun yung gusto mong boys, which is yung hindi broke,
dapat ikaw din yung babae na marunong sa kusina, marunong sa mga gawain na ganun. Which is yun na nga yung ayaw natin eh. Na i-break na natin yun na pag babae pang kusina lang or kapag lalaki pang provider lang. Eh what if yung lalaking yun na 'di ba, minahal mo or nagustuhan mo, sadyang na ano na broke siya so hindi niya ako deserve. Paano kung yung lalaking yun magaling siya magluto, kaya niya yung mga gawaing pangbahay, 'di ba? Tas ikaw ano mo, career-wise, Kaya financially mag-provide. stable ka, 'di ba? Mm. Ikaw yung kaya mag-provide. Hindi ba pwede yung ganung setup ngayon? Oh. Which is yun nga. Pero kung hindi literal kung ibig sabihin lang ng meow-meow doon is relationship, di ba pwede yun? Pwede yan. Pero yun nga, kasi yung parang, ang nagiging ano nga daw nila ng broke boys is hindi literal. Which is yung, ang lamig. Which is yung ano nila is yung mindset daw na broke boys. Na, well, hindi ko na i-touch kasi, yun naman yung ibig sabihin kasi nun eh. Pera, di ba? Oo. So, parang biglang ang dating nung nag-backlash na yung statement, yung mentality lang talaga, yung gusto namin sabihin. Parang wala lang. Ewan ko lang. Ikaw, pwede pa naman natin palawakin, depende sa masasabi mo. Or meron kang reaction sa sinabi ko. Reaction ko. Lamig! Hindi pwede may naan din. Gawin mong 25 or 26. Taas mo lang. Yung taas? Oo. Yan. Yan, okay na yan, birds. 26. Kasi nakatapat sa akin. Sorry. Yan. Siguro sa akin, pagdating dun sa broke boys don't deserve no meow meow. Agree ako sa if relationship. Oo. Pero either way naman sa akin siguro, walang if in terms sa intercourse yung topic, yung if yun yung walang deserve ng kahit sino if hindi mo i-allow. Kung hindi ka willing. Oo naman, totoo naman yun. Parang if sa ganun siya specifically. Consensual Pero talaga siya dapat. consensual parang kailangan agree siya both ways. your body, your choice. Siya dapat consensual. Nandun ako sa linya na yun. Pero pagdating naman sa if broke siya, agree nga ako na dapat parang okay lang din naman if walang-wala siya or either way. Tsaka yun nga, may kilala din kasi ako na type na family na opposite yung babae yung provider. Tapos yung yung house husband, ganun. And nag-work din naman siya eh. At saka if, kung ganun nga yung idea na parang broke boys, literal. Kasi kahit ako broke pa ngayon. Kaya wala din akong balak, diba? Kasi hindi ko nga rin kaya, sa akin personally, hindi ko kaya mag-provide. Like, anong sense na papasok ako sa relationship? Kasi focus ako sa sarili ko eh. Ganun lang din naman. Tsaka mostly naman din kasi, kung if, in terms sa relationship naman, nasa sa'yo pa din naman yun if i-allow mo eh. Like, parang may option ka pa din naman if okay lang sa'yo na wala siya eh. Pero kasi may mga, parang alam ko naman din yung idea na naniniwala sila sa, parang may mga day ones ka na makasama na yun yung babae for you. Yun yung isa pang something na pwede to touch kasi may iba kasi talaga, like, posible baka kahit sa akin na if ever na may naniwala baka agad sa'yo. Baka iba yung nasa ibang state na ako ng Lumipad. Baka may ganun. Pero if ever nga din na, yun nga, kung kinaya ko din naman alone, di ba? Like parang nabuild na nga rin yung parang mga gusto makuha. Possible pa rin naman siya. Pero kung in terms dun sa pagiging broke lang, if walang-wala siya, wala, ikaw pa rin naman yun. Kung okay lang sa'yo na mag-settle, na maniwala ka sa kanya na kaya niyang mabuo yung gusto niyang buuin. Or if nakikita mo naman siya masyado siyang batugan at wala talaga siyang plano sa buhay niya, then bakit mo naman i-allow naman kasi syempre sa buhay mo yun, di ba? At ano bang gusto mo experience sa relationship? Syempre, for the best of you din naman. Kung i-allow mo yun, yun na din yung gusto mong state or type ng life na gusto mong ma-experience kasi inalaw mo yung ganong type na pero nakikita ko siya hindi naman specifically, literally na parang broke na zero kasi may iba na may parang pangarap, may gusto talaga matin pero wala pa sa ngayon sa pera talaga. Pero in terms kasi sa mindset na may gusto siyang iba kapag pwede mong paniwalaan yun. Pero nasa yun kung willing ka sumugal. Sa pagdating naman sa babae, either man kahit sa lalaki, ganun pa din naman eh. Baka mamaya may babae syempre na iba talaga yung type na pangarap, di ba? Parang may ganun pa rin naman, may gusto siya parang either way ganun pa rin naman siya eh.
parang deserve, pero mostly talaga hindi siya don't eh. Hindi siya don't. Wala ako sa idea na don't. Parang may option ka kasi talaga na pwede. Okay lang naman eh. Okay lang kung good yung mindset niya, kung may pangarap siya. Nakikita mo nag-e-effort siya. Like, pwede mong sagalan yung wala namang problema. At saka kung mahal mo, may gagawa ka pa ba, te? Wala naman. Mapipigilan mo ba yung idea na yun? Kahit nga batugan, di ba? Tingin ko kasi, doon sa TikTok yung nag-trending na yun, ang ano kasi, parang pinalabas na lang din lately is reference yun. Pero, naging ano kasi siya, statement talaga kasi siya na, okay nga sana kung reference, okay lang eh. Di ba? Na parang, para sa akin, ayoko ng Broke Boys. Okay lang. Okay. Di ba? Kasi, okay, reference mo yan eh. Wala akong ano dyan. Reference. Reference mo yan eh. Naging ano pa? Naging et al. Naging ano pa sa et al. Et al ka ba, no? Yun, di ba? Reference mo yun eh. Oo. Wala ako doon. Hindi ko siya para pakialaman. Pero yun nga, naging statement kasi siya na parang, dapat ganito. Dapat ganun. Yun nga, nangyari na, hindi naman eh. Tsaka, yun pa, yung part pa rin sa akin na, di ba parang sabi mo na, mahal mo eh. Parang sa akin nga din, ganun yung part na, ba't ba ako nagpapayaman? Kung ako gusto kong yumaman, ba't ba ako nagpapayaman? Hindi ba para mahalin ko yung taong gusto kong mahalin? Hindi para pigilan ako ng social standard. Yun pa. For example, yung mga babae na, di ba, career-wise, magaling talaga kayo. Kaya nyo magpundar. Hindi ba ayaw nyo ba magmahal ng taong mahal nyo? Or wala, biglang, dahil broke pa siya. Pero yun nga, medyo siguro swerte ako dun sa part na yun kasi, may naniwala agad sa akin. Diba? Deserve mo yan, boy. Pero yun din naman, masaya naman kasi, masaya na mahirap kasi, mahirap kasi, di ba, parang bago kami makapag-date, kailangan namin mag-ipon. Kailangan namin magtago kasi nag-start kami ng hindi naman legal. Pero aminin mo, yun yung pinaka-best part doon. Di ba? Yun nga yun eh. Parang, ngayon na legal na kami, ngayon na sobrang swerte ko ulit kasi tanggap ako ng... Smuggled yun. Di ba? Parang part na ako ng pamilya niya. Parang somehow, kung hindi to mag-work, parang hirap pa eh. Yung pa yung mahirap matanggap eh. Pero yun nga, sobrang, ng relationship na, kasama kita nung day one eh. Kasama kita nung zero pa ako eh. Parang, and same with yun. Hindi naman siya, nasa 1 million nung naging kami eh. Pares kaming zero nun eh. Pares kami naniwala sa isa't isa eh. Pero yun lang, siguro, pinagkaiba, nag-set agad kami ng mga line na hindi namin dapat puntahan muna. Yun. Parang dati, that time, di ba? Nung kabataan natin na, kailan ba? Parang tagal doon na. Mesopotamia era. Ano ba yun? Ng Mesopotamia. Enrile, ano ba yun? Before Enrile. Before Enrile pa nga. After Enrile na ngayon eh. Parang yung sa paligid eh, ang daming nagbubuntisan na teenage pregnancy, sobrang taas nun. Parang ngayon mataas pa rin naman ata. Pero parang dahil doon, nagkaroon kami ng set na hindi talaga to pwede. Hindi talaga tayo pwede mapunta dito sa part na to. Kaya siguro, naging swerte sa part namin na marami kaming pwedeng, ito hindi na dapat agad to. Yun. Hindi na reference. Kaya parang tama naman talaga na you don't deserve, meow kapag bro ka pa. Pero pag, naman na, may sarili ka na, naiharap mo na siya sa altar. Pwede na. Yes, di ba? Yes. Naku, pwede na. Yes, di ba? Pero wait lang guys, magbe-break lang kami. Like, short break lang. Kasi nahihina ako. Totoo lang. Nahihina ako. Oh, we're back. So, touch pa rin natin yung topic niya kasi parang feel ko nga talaga na ganun siya. Basta nandun ako sa idea na hindi siya statement to look into na yun na siya. Dapat hindi siya, parang feel ko sa akin, hindi siya dapat na, yun na yun. Yun yung tama na broke boys. Parang hindi siya, na standard agad. Na dapat siya maging ganun. Kasi, lalo na pagdating sa love. Di ba?
Hindi mo makontrol yun. Parang, at saka tingin ko, ito pa pala isa, na ngayon ko naalala na, tingin ko kaya naging sobrang trend yung topic na yun. Kasi, yung mga nandun, yung mga influencer na nandun, Oo. provider kasi talaga. Halatang na kayang-kaya. I mean, stable na Oo, talaga kaya yung nila buhay. oo, yung mga nandung parang, Mm. kind ng babae na talagang may estado eh. Oh, may stud. At saka yun, sa akin naman din kasi personally, kaya parang feel ko, alam ko, wala, andito pa ako sa broke phase, pre. Well, same ways. Sa broke phase pa naman tayo. Pero yung idea kasi na, hindi naman ganun kasi kalaki yung tingin namin in terms sa monetary. Although na-need siya. Yun yung totoo doon. Need siya. Need namin ng pera para magawa yung mga bagay na gusto namin. Like kagaya nito. Like mabibili ba namin yung gear kung wala kaming pera? Magagawa ba itong studio kung walang pera? Hindi siya ganun. Pero to think na para i-push namin or ma-hurt kami, pagsabihan kami broke, ma-offend ako na broke ako na hindi ko Hindi. deserve na, hindi eh. Sa'kin hindi. Lalo na sabihin natin pagdating sa kanya since settled na siya, 'di ba? Pag sa akin naman na, wala, hindi talaga, hindi rin ako confident sa sarili ko na ano. Kasi andito ako sa part na gusto kong mag-build ng something para sa akin eh. Na-enjoy ko pa siya eh. Hindi pa ako in terms of seeking most of the time ng company. Pero if ever na meron, hindi ka naman maglalayo, di ba? Parang hindi mo naman siya itatanggihan or ganun. Kasi kung dumating yun, dumating yun. Parang same ways pagdating sa ganun. Like, pag yung love sumuntok na, parang hindi mo mapipigilan yun eh. Wala nang estado pagdating sa love. Wala nang timbangan if ano pa ba. Like kahit nga bad bitch pa yun sa tingin ng ano, o kaya bad ass pa yun sa tingin ng pamilya mo eh. Pag gusto mo yun eh. Hmm. Pag baka posible, paglaban, pagpalit mo pa sa pamilya mo yun eh. May posibilidad pang ganun. May mga ganun story, bro. Like, literal, may Ay, mga, yung mga pang ano eh, oh, MMK, di ba? ano ba yung isa? Magpakilaman. Oh, yun. May mga ganung story talaga na wala na, hindi na need i-touch yung estado ng buhay, like wala siya. Pero if ever, syempre, andun yung ano nyo sa sarili nyo na kapag kaya mo mag-provide, syempre, mag-settle ka sa kaya mag-provide. Like, okay lang yun, walang problema dun, Oo, sa'kin hindi rin hindi siya, siya ano, like, something na okay lang. Pero, kailangan i-degrade. oo, i-degrade. Pero kung if ever man na, syempre, baka sa iba na nasasaktan pag or parang may nararamdaman kapag nasabihan na parang broke. Kasi syempre, may ina-attain sila na yaman na gusto nila ma-achieve. Okay lang din naman Hmm. yun. Hindi naman din siya huge na problema. Ang ano lang is sana hindi maapektuhan ng sobra. Alam mo yung parang, ano naman to, ganito ganyan. Parang kailangan mong umatake pabalik. Kasi yun na nga, if ever na na-offend ka, pwede mong gawing apoy na lang. Pansin din ng apoy na, "'Di, kaya ko 'to, gagawin ko 'to, hindi ako magiging broke." So, 'di ba? Oo, 'di ba? Kung gusto mo naman Kung pala talaga ng meow-meow gusto eh. mo naman talaga yumaman, then 'di ba, siyempre gagawin mo yung best mo para at saka kung if ever man sa inyo din, ito pa, tingin ko if ever man na masakit sa inyo na masabihan kayo na Bro. broke ka pa as of now, masakit yung para sa'yo kasi wala ka pa sa estado na gusto mo, 'di ba? Matik masakit yun. Or baka masakit yun sa'yo kasi alam mo namang wala kang ginagawa. O wala ka pang ginagawa or either alam mo sa sarili mong kaya mo pero wala pa. Yun din. Yung mas masakit yun. Kasi Oo. ano eh, nandun ka sa part na Wino-work mo na eh. alam mo naman palang kaya mo, pero yun din, Wala hindi mo pa. naman pala Oh, ginagawa. yung pa ginagawa, Wala wala din. pa, 'di 'Di ba? ba? Parang mas masakit nga yun. Pero, Mm. yun nga, Andun siya eh, basta parang, nandun siya nagfo-fall sa'kin. kung ano, 'di ba, kung hindi ka malalapit naman sa mga babae na Mm. ayaw ng bro, Oo. wala din naman eh. Hindi Parang hindi naman naman talaga siya makakaapekto sa'yo. mm. Literal. At saka parang, hindi, may possibility naman na baka ma-meet niyo yung mga gano'ng type na human being sa mundo, 'di ba? Like parang andun sila sa highest of high, nandun ka sa lowest of low Close. possible. Possible nasa talampakan, kagaya namin, nasa talampakan, 'di ba? Nasa laylayan. 'Di ba? Pero Ano, yung baka may gano'n kasing circumstance na ma-meet niyo sila, 'di ba? Like posible mag-click kayong dalawa, magkagustuhan, pero hindi na nagma-matter yung estado ng buhay. Like totoo sa'kin, lang. feel ko hindi na. Lalo na in terms of love, wala na. Tsaka yung may part sa'kin na yung ibang influencer ata or yung ibang nagbibigay din ng, Mm. opinion nila na babae. Parang, oo, tama, wag kayo mag-ano ng Mm. broke boys. Eh, sila naman yung mga nagsabi din na ano eh, kasi based on my experience. Isipin mo yun na-experience na nga nila eh. Mm. Kaya, 'di ba? Kaya nila na nasasabi. Oo. Pero yun nga, parang sa'kin nga din,
Hindi mo nga kasi talaga makakontrol. Oo. Tsaka, yun nga din, sila, nasabi na lang nila yung side nila. Oo. Eh, paano yung broke boys? Wala na. Wala. Hindi na nila pagtanggol sarili nila, boy. Pero, yun nga, paano kung yumaman na pala yung hiniwalayan nila? Saan nandun ako sa part na isa ako sa mga broke boys pero hindi talaga ako na kasi yun nga wala naman din nga sa idea na gustong Sa gusto akin mo nga ng rin sobra. kumbaga, parang hanggang dun lang din naman ako sa maayos na buhay namin, Ah, 'di ba? Hindi rin ako naghangad ng sobrang yaman. super lapit. Hindi Oo, na parang sa akin yun nga medyo parang dati parang despise ako sa sarili ko na parang okay na sa akin yung ganun yung buhay. normal lang. Mm. Kumbaga, pero yun nga, parang kahit papaano naman tumaas yun. Parang okay naman na dapat nasa middle naman ako. Ang dapat pala nasa middle ako. Yung medyo sumasabay-sabay sa Oo. flow, no? Parang kaya ko Oo. naman mag-survive ng, Mm. for example, ah 2 years na walang trabaho. Ay, mga ganun, di ba? Mga ganun lang. Mga ganung aura farm. Kasi, Oo. kasi ngayon, sasabihin, parang isa yun sa mga sa akin ng wealth Kung wari, pag tumigil ka ba ngayon sa lahat ng ginagawa mo, Mabubuhay ka. mabubuhay ka, ilang taon ka mabubuhay. Kasi yun yung wealth. Mm. Pero pag, yun nga, paano kung mapunta ako sa part na sobrang yaman ko pero wala na, nasa trabaho na lang lahat ng oras ko. Ayoko nang ganun. Oo. Eh gusto ko, Masulit mo. oo, mamaya kunin na ako. Sinundo na ako. Hindi ko man lang hindi ko naman napakinabangan yung pera tapos hindi ko pa napaspend yung oras ko sa mga taong sinasabi kong mahal ko. Eh di, wala din. Tingin ko may humor naman si Lord siguro if sasabihin, Ah, ang aga naman po. Basta pag sinunduin mo agad sunduin mo rin sila agad. Parang hindi naman. Pag ginawa niyo po, yung din, dami niyong tropa. Damay nyo yun di pwede ka Po, magpo-podcast po kami dito. Dito. Podcast po kami dito. Please lang. Sobrang ganda siguro ng quality ng camera. Pero may blurred effect. 16K. Oh, Ang lala. walang storage. Uy, Diba? blasphemy ka. Diba? Pero yung sa ganun nga talaga. Basta andun ako dun sa part na yan. Kasi ewan ko. Parang sa ganun ko siya nakita. May isa pa bang idea dyan? Ano? Na parang, narinig ko lang din sa isang, di ba? Lahat ng resources sa kanila din galing. Na parang nagsasalita lang din naman yung mga lalaki ngayon kasi tayo yung nasa oppressed side ngayon. Gets? Gets. Oo, di ba? Wala. Kaya tayo ngayon nagsasalita kasi oppressed tayo. Parang, malamang. Di, parang sa akin nga, nung nasabi yun, malamang. Kayo nga din Kaya rin naman kayo nagsasalita kasi kayo nasa oppressed Parang natural naman na, ng tao Depends. Oo. Para tayo postcard, no? Kasi once naman na, nasa ganun ka na nga, syempre, ikaw naman yung magde-defensive mode. Pero yun nga, sa mga na-apektuhan. Pero, kung iti-take mo yung sinabi na yun, ganun naman talaga Sabihin ba, kapag nakakita ka ulit or salamuha ka ulit or, tama yung word. Nakapag-meet ka. Hindi nalimutan ko lang. Salamuha, nakapag-meet. May pag-kiss. I mean, no. na-encounter. Yun! Naka-encounter ko ulit ng ganito. Aggressive na. Naka-encounter ko ulit ng ganito sitwasyon na lalaki ulit yung oppressed. Magsasalita ka ba as babae? Parang ganun ko siya na wala nga kaya nga nagsasalita kasi na-feel na oppressed. Yun na nga yung goal natin this era na once na oppressed yung isang side, try natin i-balance. Try natin pakinggan, try natin i-solve. Parang ganun na nga ngayon sa era natin. Di ba? Parang lagi kasing na ibabalik na kayo naman din yung nag-set ng standard mga lalaki bakit pumayag yung mga babae nung nakaraan din? Tsaka kasalanan pa rin ba yun ng lalaki ngayon? Magandang topic mo yun. Yung parang kung bakit ganito, kung ba't na-oppress yung mga babae dati. Kasalanan yun ng mga lalaki dati. Kasalanan pa rin ba natin yun? Kasalanan natin yun kapag sinunod pa rin natin. Pero may part ako na agree ako na kasalanan nga ng lalaki.
Ako rin naman. Saan yan? Kasalanan talaga yun na kung bakit ganun yung system. Pero ano Kung nga din ngayon, siya, if ngayon nga na maa-allow na maging mas open, na mas mapag-usapan siya, tas parang ma-equate, mabigay yung dapat sa bawat isa, mas better. kaya nga tingin ko yun yung goal ng IRA ngayon. Na hindi na dapat ganun. Parang wala nang bibig oo. na Yes, di ba? Kaya kung may times na lalaki na yung mapupunta sa ganung side, dapat Fine. open na rin kayo na, kasi nandito nga kayo sa ganitong sitwasyon dati. So parang, para hindi na maulit yung history, dapat alam na natin yung mga nangyari. Alam na natin, kaya nga di ba tayo nag-aaral nga ng history? Para pag once na, eto na naman, alam na natin yung sign. Okay, eto na naman, babalik na naman tayo sa ganito. Eh di, okay lang, at least, kahit pa paano, yung goal natin, naayos natin. Or, na-clarify natin. Diba? Sobrang random na medyo lumalim kami sa part nung topic. No? Pero kasi, siya, magandang mapag-usapan. At saka yun pala, isa pang idea na parang feel ko, yung statement ay masyado siyang, tama ba yung word ko, blunt? If masyadong blunt yung parang masyado siyang hindi maganda yung pagkakagamit ng word. Kasi, kanta naman yun, di ba? Parang galing nga siya, parang if kanta nga siya, tapos magawa siya as ganun, if ma-consider siya as statement. Masyadong statement, yung masyadong blunt yung statement na, masyado siyang hindi. Parang, ang laking question mark nung statement. Like, ano bang gusto mo sabihin? Oo. Ano ba pinopoint mo? Like, ano ba ibig sabihin niya? Kasi regarding sa ganung bagay na parang kung paano nakita ng mga tao, baka yun yung initial na meaning niya talaga. Pero kasi, yun nga, since salin-salin na siyang kani-kanino, parang na siyang mitolohiya. Mitolohiya na siya eh. Parang naging salin-salin na siya sa kung saan-saan. May bibigyan na siya ng iba't ibang meaning, di ba? Na kahit nga tayo, di ba, na-consider natin siya as a relationship, if meow-meow ba specifically, di ba? Doon lang siya. Kung doon lang siya. Nasa ganun siya eh. Pero ang dami niya kasing pwedeng matouch, lalo na kung yung pagdating kasi doon is may pasok na siya ng relationship. Tapos may na siya ng love. At saka yun nga din, if in terms sa love, yung idea, love knows no boundaries, bro. Para sa akin din. Sobrang literal nung idea na like, wala siyang alam na ba. Kaya if in terms siya sa love, wala. Out of the question siya if broke boys don't deserve no meow-meow. If ganun, yung meaning niya. Para sa naman, ganun din naman talaga siya sa akin. Sadyang, yung love lang para sa akin, somehow, guided pa rin naman talaga siya. Although, di ba? Guided na. Although, wala siyang boundaries. Guided siya sa akin, somehow. Ganun siya dapat. Yung parang, basta parang wala siyang kayang hindi abutin. Wala siyang certain na limit na, out of love, kaya kong gawin to sa'yo. Kahit ano yung balik niya in return. Saktan mo or magawan mo ako ng mali. Mahal kita, bro. Eto, hindi ko alam kung connected siya, pero tinanong kasi sa akin kanina ng estudyante ko. Since nakita nga niyang nasa, or parang alam niya lang na nandito ako sa ganitong era. Oo. Yung love ba is choice or feeling? Kasi sinagot ko naman siya. Para sa akin yung love, kung yun yung pagpipilian, yung dalawang yun, tingin ko nag-work siya both ways. Hindi pwedeng mamimili ka lang doon. For example, kung Ariana Grande. True lalo. Hindi pwedeng choice mo lang siya. Kasi hindi yun love. Kung pinili mo lang siya. Wala kasi ito yung pinakang mayaman sa mga nanligaw sa akin eh. Pero if, di ba? nafe-feel mo siya, kahit anong mangyari, pipiliin mo siya. Di ba? Yun yung... it works both ways. Both ways, di ba? Ganun sa... Kasi may part na pwede mo naman maramdaman, pero hindi mo pinili. Hindi mo pinili. Di ba? Pero, mahal mo. Di ba? Yun yung nun eh. Kaya yung love, talaga yun eh, parang vast. Yun yung kirot doon. What if, malaman mo, years later na, sa'yo pala siya may naramdaman, pero hindi ka lang niya pinili. Diba? Pero love pa din yan. Oo. Diba? Love pa din yan. Yun nga yung parang love na dapat, I mean, sabihin mo na May May
group ba yung ganun tawag nila? Tingin ko may subgroup yung ganun type na love eh. Yung mahal niya pero hindi niya pinili. Hindi. Parang feel ko may word dun eh, hindi lang natin alam. Masakit. Masakit. Hindi, tingin ko tawag niya, Aray! tingin ko yun yung tawag doon, tingin ko, Aray, di ba? pero tingin ko meron talaga. Oo, no? Parang ang sarap niyang pag-aralan. Kaya tawag. I-delve with. I-delve with. Basta pag love, marami siyang, dami niyang mahahawa. Matatouch. Marami siyang maaabot na mga pwedeng pag-usapan, certain topics namin. Pwede. Diba? So, mo, diba? Yan lang yung topic namin, isa pa lang yun. Pero balak sana namin, guys. Bumunot na naman. Bumunot kami ulit ng cards. Kasi ang daming cards dito eh. Dami ang cards ayun po. Nakikita niyo yung mga Kung nakikita niyo, madami yan. Marami pang cards dyan. Tapos marami pang papunta. May Monopoly game pa. Papunta pa daw. Diba? Magagawa natin ba? Samantalang sa akin papunta Beyblade. Uy, duga, may arena ka na. Ang lala. Bumili pa ako dalawa. Ayun. Para maglaban tayo dalawa, boy. Game night. Dalawa binili ko, Tingin boy. ko, no, maganda sa kawali. Sa wala. Tapos, Asa yung apoy? Diba? healing. Kung siya cards, ako Beyblade binili ko. Healing inner child. Yun yung narereklamo ko sa sa IG ko ngayon eh. Ang tagal ng Senshin sorting center. Hindi niya pa rin pinapadala. Tagal talaga yan kasi dinidisinfect pa yata. Pero ngayon guys, ang gagawin namin is pipili kami ng cards. Sobrang random. At ang nabanggit nga namin kanina, yun naman ng cards na to is question siya regarding about sa thoughts and opinion mo sa isang certain na bagay. Like, asanya, like, personal feelings mo, ganun. And since kami, mahilig kasi kami mag-usap ng mga certain topics namin yun, parang pwede namin siya pagdiskusyonan. Hindi kami nagde-debate, pinagdidiskusyonan kasi namin. pwede namang agree kami both or pwedeng disagree kami both. Pero gusto namin malaman yung bakit ganun yung sa'yo, ganito ganyan. So ang gagawin natin, bubunot lang tayo ng at least 3 at sana mabilis. Kasi diba, baka may umabot kami ng 3 hours dito, pero sana panoorin yung lahat. Kasi i-clip namin yung mga best part doon, diba? So bunot tayo isa, random lang talaga. Ito sobrang random na. Ito maganda ito na pag-usapan natin. Pag-usapan natin to. Do you believe in the death penalty as a form of punishment? Pag-usapan natin yun. Death penalty? Oo. Wait lang. Kasi, yun nga, nagkaroon na rin ng, do you call this? Debate sa school. Sabi ko, parang kulang talaga dyan is moral grounds. Like, saan ba tayo magtatagpo? For example, yan, punishment. Yung death penalty. Sa akin, hindi. Kung form siya ng punishment, hindi. Kasi, sige, latag ko muna yung akin. Kasi, ang bilis. Ang bilis nung sa kanya. Punishment. Oo, hindi siya punishment. Parang ano pa nga siya eh. Easy way out. Like, consider pa rin bang punishment to? Para sa akin, hindi. Parang sa akin din. Kasi kung nasa Pilipinas ka, punishment kapag nasa kulungan ka. Di ba? Parang nasa trial ka pa nga lang, sobrang ano na eh. Sobrang hirap na eh. Parang yung pa nga lang, punishment na talaga din dun eh. Yung, kung gaano kasiksikan sa kulungan. Tapos ikaw eh, mamamatay ka lang. Itut mo na lang yan. Bawal yata yung word. Bawal. Kasi ikaw eh, yun, napakadaling, para sa akin hindi siya, punishment. Pero ang magandang moral grounds talaga dito is injustice. Justice ba? Justice. Yung kapag kunwari, pero mamaya, i-ano mo muna iyo. Tingin ko kung i-layered na lang. Andun ako eh, sa ano mo, na if punishment nga, hindi talaga. Like, hindi. At saka, if in terms naman sa justice, andun ako sa side mo eh. Hindi talaga. Di ba hindi din? Hindi ako. Parang dati nung kabataan ko. Bata pa po ako. Parang dati din naman, hindi ko rin naman napaniwalaan yung eye is for an eye. Eye for an eye na paniniwala. Kasi sa akin hindi eh. Hindi. Parang kung kinuha mo yung mata ko, gusto ko yung sa'yo, onti-onti lang. Parang hindi. Parang, kung sa punishment kasi, hindi talaga siya punishment. Hindi. Parang kailangan mo talagang, baka nga mas, ano pa nga sa akin eh, mas okay pa na, pagkatapos ng paghihirap na yun, in the end, nagbago ka. Or, nag-resent ka dun sa nangyari. Yun ang para mo-consider as punishment. Oo. Kasi, ba't ka ba nagpa-punish?
Di ba Para para, magturo oo, ng lesson. Oo. alangan naman yung punishment mo wala nang chance. Oo, di ba? Oh, wala Parang, na agad chance. di ba? Yun nga, parang yun pa yung pinakang ano din sa akin, isa sa ano ko yun, magbigay ng chance. Hindi ko alam kung red flag Oo. siya. Pero sa akin, as long as kaya ko magbigay ng chance, magbigay ng chance. Why not coconut? Di ba? Oo. Kahit sa akin ganun din. Parang ano nga din siya eh. Dala siya ng form ng love din. Yun siya eh, bit-bit siya nung idea na yun na parang ano naman na hindi naman siya innately na ganyan talaga or tsaka kahit nga sabihin mo innately ba, di ba may possibility at may possibility naman na pwede sila magbago. Pero as long as parang kung kaya sila i-keep away para ma-lessen yung danger na kaya nilang ma-provide, much better. Oo. 'Di ba? Yun yung best way na pwede mong gawin. Pero kung in terms nga sa eye for an eye, sa death penalty, hindi na rin nga ako. Na-shift nga ako nung idea mo talaga ng dati. Na nag-gets ko siya, oh nga no. Ang din talaga. Hindi lang din dahil sa idea. Sa akin, hindi lang din siya dahil sa idea na kapag gusto mo ma-serve yung justice ng tama is tatapusin mo yung buhay niya. So parang wala rin. Hindi ako nakalin in sa ganun eh. Andun ako sa idea niya na baka may possibility kasi ma-realize niya bago man matapos lahat ng time niya, parang ma-realize niya na saan siya nagkamali. Ma-resent niya yung pagkakamaling nagawa niya. I think yun yung mas nagli-lean into ako kaysa matapos mo siya at saka parang ewan ko, parang awkward na nga nung idea na ilalagay mo sa kamay mo masyado yung batas na, diba? To put things at an end. Like, hindi mo dapat pwedeng gawin yun. Wala dapat pwedeng gumawa nun. Kasi hindi naman siya talaga tama eh. Like, sa akin lang. Sa akin Yun yung naging pinaka thought ko regarding nun. Kaya napa-agree ako, oh nga no. Parang ang effed up nang nasa utak ko ng that time na okay lang sa akin na porket nag-mass murder siya. Although na Oo. syempre, Masama. prayers for all of those people, syempre, na naka-encounter na hindi talaga pwede yun. Pero, to think of it na, parang, ganun yung gagawin mo pabalik. Like, anong difference mo? Di ba? Yun, may ganun sa akin na hint. Yun din yun din Yun, yung ano isang ko hit din sa, yun yung, parang nabanggit mo yung term na yun eh. Yun yung parang, oh ano, gag. Although, ang daming beses siyang inulit sa anime na pinanood natin for sure na kung gagawin, hindi, kahit nga sa mga superheroes, di ba? Sa mga Marvel, anong pinagkaiba ko sa kanila kung gagawin ko naman? Hindi nila ginagawa yung to end. Oo. Parang, prendito ako, bro. I love you, bro. Kasi parang iniisip kasi ng iba, paano pag nakawala, tapos, nakagawa ulit ng, paano na nakagawa ulit ng masasamang bagay? Kasi syempre, endangered sila. I mean, nasa danger sila pag nangyari. Endangered species. Tapos, Yun nga, tingin ko, valid din naman na matatakot ka. Pero yun nga din, hindi lang naman yung nakakulong yung may ganong tendency eh. Paano pa yung mga, wala eh, talaga nandito talaga tayo nabubuhay na may ganyan. May mga nahuhuli, may hindi pa. Diba? Paano yun? Dagdag, isipin pa ngayon tuloy. Pero yun nga, para sa akin, although kasalanan nila yon, hindi para tayo yung magkaroon din ng kasalanan. Yeah. Super agree. Agricultural reforms. Agree ako doon. Nakakainis. Yun kasi mga term ko dun sa may GC kami ng mga naano ko sa live. Tapos parang every time na mag-agree ako sa statement nila, Agriana Grande. Agricultural reforms. Ayun kay Davao Konyo. Kay Davao Konyo yan. Nakuha ko lang din yun sa kanila eh. True lalo. Parang, through the fire. Nakuha yung mga linggo na yun. Wala na, na-adopt ko na tuloy. Hindi ko na mapigilan. So, mag-agree ako. Ganun na lang lagi yung gamit. Pero yun, ganun ng ano namin doon sa... Yun nga, isa sa mga napag-usapan na namin way back na... Yun nga, isa sa mga times na may ano na-ship siya. sa amin. Oo, ganun talaga. Tsaka meron pa, may isa pa na-ship sa akin, pero soon, baka matapit namin. Pero meron pa isa. As in, meron pa isa. Naalala pa ako, meron pa isa. Alam ko din. Pero yung pili pa tayo ng isang card. Super... It's my time, It's my time. It's my turn. Tinik yan. Pressure sa cards eh. Isa nakaka-pressure talaga. Oo, nakakaba nga yan. Oh! Nag-react muna. Do you think it's okay for people to drop their friends if they have outgrown them? Outgrown?
sa ano, ang ano kasi sa akin nung term na outgrown, syempre pag day once more, talagang day once mo, mag-i-stick sa'yo yun. Mm. Like, maniniwala at maniniwala. Andiyan yan sa tabi mo like never yan mawawala. Pero may certain type of friends na parang nag-i-stick sila into something na, alam mo yan, andun sila sa phase na wala ka na dun. Yung ginagawa nila is not something na ginagawa mo currently. 'Di ba? Like sobrang layo na. So if ever na magsasama kayo, parang iba na yung vibe mo, iba na yung feels, hindi na alam mo yun, parang may ganun na Okay, siya. gets. Pero hindi naman siya directly to cut off. Parang andun ako sa idea na mas naglilinin ako na hindi na lang muna siguro makasalumuha. Parang magkaroon. Pero kaya mo siya ilagay sa category na friends. Kaya ko siya ilagay sa category So ng hindi mo friends. siya na-drop. Di ko Kasi siya- sabi, do you think it's okay for people to drop their friends? Parang, ayusin mo siya sa ano mo, FO. FO. Oo. Unless kasi parang pag FO kasi parang may nagawa sa na certain. Na masama, di ba? Oo. Pero kung kumari na outgrown mo lang, Parang bro, parang pause. Yun pala siguro sa akin, pause. Pause, oo. Kung iano ko, mostly pause. Kasi, if ever nga kung nagkaroon naman kasi ng samahan dati, parang kung nagkaroon ng samahan dati na, syempre, may band na yun eh. Matik yan, nagkiklik kayo at sa certain point. Pero kung andun ka na sa idea na, o yung ginagalawan mo is iba na, parang okay lang na may pause talaga na hindi mo. Kasi umabot ako sa ganung pace eh. Tagal kong humiwalay din sa tropa eh. Pero pause, nga, agree. Pause nga yun, ginawa ko. Hindi ako, hindi naman talaga Oo. totally drop na Oo. once na magkita ulit tayo, "Oy, hindi na kita kilala ha." Kaya to tropa. Kasi ganun yung pagkakaintindi ko sa drop dito. Mm. Pero, kung sa akin, parang hindi naman siya sa akin nangyari. Mm. Doon sa kaibigan ko na may kaibigan sila na iba. Mm. Tapos, ang ano pa, nandun pa ako sa perspective na sila yung na-outgrown. Ooh. Di ba? Ang ganda. Mm. Tapos parang ang ano ko pa, hindi naman talaga sila na-outgrown. Mindset niya lang na na-outgrown niya yung Mga friends niya. So, hindi naman ano yun, hindi naman something na talagang pwedeng lumayo siya eh. Mm. Sadyang thinking niya siguro is ano na yun, time na para lumayo kasi nasa ganong circle na siya or nandun na siya sa ganong level. Mm. Pero for me hindi naman eh. Ano pa rin naman eh. Ka-level pa rin niya yung mga friends niya na yun eh. Mm. Sadyang parang nung time na nagkaroon siya ng ibang circle or ano bang tama? Napaligiran siya ng ibang tao. Wala na, mas pinili niya na yun. Kasi nga, yung mga taong yun, siguro mataas yung ano, or merong parang value na sinisik niya. Oo. Currently. Kaya nandun siya nakisama. Yun nga. Tapos yun, hindi na siya nagparamdam at all. Tapos parang kapag niyayaya na siya or wala na talaga. Yun yung tingin ko, drop. Drop talaga yun. Drop yung friendship. Pero sa akin nga, rephrase ko, pause. Yung sa'yo, pause. Kasi Pause. when times na pwede magkita-kita or ano. Hindi ko naman din Tapos pwede ka. Mm. Hindi naman eh. Di ba? Hindi ka naman tatanggi eh. Oo. Sadyang, ang ano ko nga doon sa pagkakaintindi ko sa sinabi mo is, once na parang, paano ba? Parang, sa kanila is happy lang ng happy. Mm. Wala ka na dun eh. Tapos na sa ganung pace. Na, pwede mag-happy. Pero hindi dalawa. Isa lang. Hindi pwedeng happy. Oo. Parang may times na pwede kang happy. Pero, di ba, may parts na pag ganun ka lang kasi ng ganun, syempre hindi na kita sasamahan. Kasi wala na, may buhay na akong binibuild eh. Mm. At saka, parang yun, ewan ko pa, baka naisip ko nga lang din siya as ganun dati, gawa ng sa tagal ko na-isolate. Kaya parang Ano pa? na-feel ko na baka na-trap na or parang natapos. Pero ang totoo nga, is Hindi pause naman, lang. oo. Pause lang din talaga. Kasi, yun nga din, ang hirap nga din talaga naman na mag-let go syempre sa mga friends din, lalo na may pinagsamahan na. Pero parang, if ang gagawin is matatouch yung mga current na bagay na ginagawa mo ngayon, may possibility na hindi mag-grasp. Unless kung magigets at masasabayan nila yung possible na ginagawa mo. Like, andun sila sa era din na parang medyo ginagalawan mo. Paano mo, nag-meet kayo, something na ganun. If nandun siya sa ganung pace, possible, pwede. But if
ano pa rin sa phase na parang tapos ka na dun. Kasi pwede namang for example, ikaw, nandito ka sa ganitong galawan, tas ako nasa school ako na, di ba? Gagalawan Facing. dun. Syempre, may times na hindi tayo magkatugma. Pero, hindi ibig sabihin na hindi tayo magkaibigan kasi sadyang, di ba? Magkaiba lang tayo ng ginagawa. Magkaiba tayo ng galawan ngayon. Ganun lang. Pero yun, tingin ko kasi, ang hirap mag-drop ng friends. Para sa akin, isa pa lang yata na-drop ng friends. Meron mag-drop ng friends. Sadyang wala naramdaman ko yung, pero hindi dahil sa outgrown kasi. Sadyang nakita ko lang na, okay, ang bilis niya sumuko, ang bilis niya maapekto ng problema. So, tingin ko hindi yun isa sa mga, ano ba yun? Parang ano ng outgrown. Friend na material. Kuwari, I mean, tayo naman, nagkakaproblema tayo, di ba? Pero hindi yun something na, ayoko na sa'yo. Tapos parang, if ever na ma-realize mo na, okay lang pala yung ginawa niya, di okay na ulit tayo. Hindi ganun. I mean, kung ang laging takbuhan ng isip mo kapag may problema is, ayoko na. Huwag ka, ayoko sa'yo. Kasi, kaya nga tayo naging magkaibigan Or, kung kinonsider mo ako na kaibigan, tapos later on, syempre, magkakaroon tayo ng problema, obviously. Tapos, ang automatic na nasa utak mo is, wag na, or tigil agad. Yun na, hindi ka for friends. For ano ka lang? For acquaintance. Pag naisip ko nga ngayon, sa atin dalawa, no? Tagal na natin mag-tropa, pero wala tayong problema ngayon. Oo, pre. Parang maging problema natin problema ng ibang tao, tapos pinoproblema natin. Parang pag iniisip ko lang tuloy ngayon, na kung umabot ka pala sa... Sumabay yung aircon. Sa pag-iisip. Pero kasi kung... Sa tagal na kasi, na parang... Pre, hindi. Sige, isipin mo, ano naging problema natin na na lagi ako natatrap. Ano yung problema na talagang kinonquered natin? Wala naman yung parang talagang umabot tayo sa ganun, na hindi tayo... Pwede tayo. Na parang tayo hindi wala. Kahit isa, kahit Kasi yung sustain, yun na nga naging problema natin doon. Wala yan Hindi siya, parang ano lang yun parang, alam nating tropa tayo, pero yung business tapos. Tapos yung business side, pero, pre, magkikiss tayong 5. Yun yung ano dun yun yung idea nun Hindi, tsaka yung tayo, dun sa anong yun, yung tayong dalawa, hindi nga tayo naging, tapos dun hindi tayo nag-ano dun nagkikita pa. Di ba? Hindi ako nag-iisip, parang, walang part na nagkasiraan tayo. Wala. Umihip ka. Kasi, hindi, kahit sa mga naging natin. Circle pa. Sagmaw pa, wala. Umanap ka doon, sagmaw. May minasama. May misunderstanding na Pero hindi na siya. Hindi yun yung, hindi rin yung intention natin. Tapos, ang gumawa pa ng way na yun, hindi naman talaga kasama sa circle na yun. So, parang, anong nangyari tuloy? Minasama na isa, tapos, hindi naman talaga yun yung pinapatungkulan, tapos wala na siya. Nag-iba na yung... ano ba tawag doon? Blow out. Blow out. Birthday. Pero, sa atin, ano sa atin? Wala. Wala sa atin. Wala. Ano ba wala siyang ganun Ano siya, kung hindi man sa atin, kasi kahit ako pag inisip ko ngayon kay Michael, kay Doy, wala Yung sa amin nila, Doy, away bata. Kasi literal na mga kami bata kami that day, kung yung nasa streets pa kami. Kung yung sa iba sa atin, ang inisip ko na nga lang, parang ghost na ghost na thought na, di kasi baka after kasi nun, baka wala na After nung sustain, baka wala na nakakahiya na Ghost thought ng ibang tropa na after nun, wala na din. Nakakahiya na lumapit ulit. Yun yung meron. Pero kung pagaling sa atin dalawa, wala kasi. Pag inisip ko ngayon kay Michael, wala Michael, hindi, wala din Wala din Oo, kasi ang tagal nating ilang tindahan yung nasamahan kita. Diba? Ilang tindahan niya. Doon pa lang sa may dito. Dyan. Nagkakasama tayo dyan. Kahit yun nandito yung... dito pa, diba? Gano'n nakalalim yun, pre. Sobrang di. Pero wala.
Wala eh. Wala din yun. Ilang beses tayo magkatabi. Kapato. Uy, hindi tayo nang. Hindi tayo ganun. Parang, pre, never. Wala nga. Pero yun nga, tapos, Pero same ako sa'yo talaga pagdating sa friends, feel ko hindi ko kaya. Then, yung mga naging, talaga, day ones na feel ko trauma. hindi talaga. Hindi ko kayang gawin. Parang hirap ako. Parang kaya ko lang siya sabihin na wala ka. Pero tingin ko hindi siya, pero yung nangyari kasi dun sa isa ko talaga, parang, Yun lang. Misunderstanding lang. talagang legit na ano yun. Sa akin, napagtanto ko na kahit nakipag-ayos siya, yun. So, I think ko alam naman na niya kapag napanood niya to. Pero duda akong papanoorin niya to. Pero yun, kung ano nga, kung mapanood niya, tingin ko talaga hindi eh. Tingin ko, once na naging ganun ka, hindi na to para ibalik ulit yung tiwala na, hindi na, no. Okay na, magkaroon na lang ulit tayo ng problema, tapos, for sure, ang pinang, gagawin mo is, alis ka ulit. Ika-cut off mo ulit. Hindi naman parang ganun yung, para saan, friendship. Kapag inayawan mo na, di ba? Hindi na parang, babalik agad yung tiwala ko sa'yo. Hindi siya ganun. Pero yun lang, okay naman na. Oo. Yun lang. Civil naman. Basta Be civil. Sa rephrase ko, pause. Yun lang pala sa akin. Pause lang, pause. Oh, ganun lang. Oh. Okay, it's your turn. Oh! Uy. Feel ko na pag-usapan naman na to kanina eh. Pero I mean, magandang topic pala. Is money important in a relationship? Gusto mo muna? Ikaw nga muna. Absolutely yes! Kahit saang aspect eh. Wala akong kahit saang aspect. Hindi para kailangan mong kumita ng sobrang laki. Pero come to think of it, kailangan mong mag-survive. Kailangan mo bigay yung necessary needs. Kailangan mong provide yung best para sa isa't isa. Anong kailangan mo? Money. Pera. Hindi naman para sabihin mo na yun yung mag-run ng buong pamilya or ng Or buong ng relationship. Hindi siya sa ganung aspect. Sa totoong sa reality lang tayo titingin. Practical. Yes, kailangan siya. Pero hindi siya yung focal point. Yun siguro. Need siya, necessary, pero hindi siya yung focal point. Ganun siya ka-important. Important siya kasi, paano magsusurvive? Paano yung makikita ang isa't isa na bukas? Important enough. Important enough. Pero hindi siya yung nasa top. Wala siya sa focal point. Hindi siya yung focal point ng relationship. Gets naman. Yan sa akin. Agree din eh. Parang isa sa mga way ko para ma-fulfill yung heart ko. Pag nabibigay ko yung gusto niya. Diba? Kapag napupunta namin yung gusto namin. Diba? Hindi mo naman magagawa yun ng wala kang pera. So, siya, important enough. Pero hindi niya talaga kayang tumbasan yung love. Basta sa akin, hindi siya focal. Hindi siya yung pinakang sentro. Pero important pa rin siya. Important siya. Yes, sobrang ganda noon Nayo. Basta yun lang. Basta yun yung pinaka-idea. Gusto mo ba kumuha ng isa? Oo naman, parang kulang. Feel ko Nabitin dito kasi pares tayong agree talaga dito. Nabitin ako parang nabitin ako sa sa usapan eh. Parang feel ko, kuha pa isa. Feel ko medyo bitin pa siya eh. Hindi pa worked out yung utak ko. Hindi pa ako na gagas out masyado eh. Okay pa siya. Maganda to. Thoughts on public proposal. Thoughts on public proposal? Okay lang. Sana okay lang. Hindi siya something na kasi di ba sinasabi love bombing daw yun? Pag sa public proposal, sa akin is mostly nasa nagbigay, yung parang magbibigay o magpo-propose yung parang verdict naman hindi na parang isipin yung mostly sa pressure. Kasi yun nga, andun pa rin naman na talaga sa idea na ang hirap, totoo lang din naman. Ang hirap naman talaga kasi makasakit ng tao, di ba? If ever na kung hindi mo gusto, pero hindi mo kasalanan yon if hindi mo gusto. And if ma-reject mo siya publicly or if parang gusto mo na mas mapag-usapan siya, that's totally fine. Kasi loss na yon ng gumawa mismo. If mag-fail man siya na mag-propose siya publicly. Yun yung risk na tinake niya. Yun yung risk na. Yun, di ba?
the higher the risk, diba? Sobrang side nun pag ganun. Kaya parang sa akin, okay lang. Like, bala ka boy, problema mo yun, trip mga ganun. Kasi, kung feel mo naman na ganun na atinding love mo, diba? Siyempre, Diba, ibibigay mo bakit? yung the best, diba? Doon ka na sasagad ka na ng Sasagad mo talaga effort. yan. Like, ibibigay mo na lahat. Nandun ako sa idea na yan. Sa akin din kasi, tsaka, di ba, ang ano ko sa proposal, paano mo siya nakilala? I mean, alam mo ba na ganito siya? Di ba? Alam mo bang, kasi kung hindi, di wala. Talagang, ang balak mo lang is At saka, diba, once na, kung tama ako sa utak ko ngayon, kung tama ako na, kung magpo-propose ka, diba, matik yun, nasa relationship kayo. At saka, andun yung idea sa'yo na, parang medyo ito yung gusto niya. tsaka medyo nabibring up yung- na pwede na. Mm-mm. Like, parang naghihint na, parang feel ko may ganun na kailan mo ba gusto mag-propose? Di, tsaka, sa amin hindi ko kasi alam talaga sa ibang relationship sorry na. Parang natatanong ko siya ito ba yung gusto mo? Ganito bang ano yung gusto mo? Kasi, yung pa lang, nagtitake notes na ako Na parang kung hindi ko nga siya ganun tinanong, parang anong tingin mo parang sa ganun? At least paano, mag-take notes ka naman. Kasi, kung ano na sinabi niya na ayaw niya ng ganun, or hindi siya kasi minsan nagbibigay sila ng side comments na, ano lang subtle lang nasa yun na yung para i-pick up. Ano naman, please be aware. Yan, pero yun nga, tingin ko sa akin hindi siya for that. So, ba't ko gagawin, di ba? Kasalanan mo din kasi parang tingin ko nga, yung public proposal, ano siya hindi, malaki yung pressure niya, totoo, sa babae. Kasi syempre, publicly, tas makikita yung maririnig. Pero, ang sa akin dito, ang pinaka dapat mapag-focusan ng idea is yung gagawa, yung guy. Kasi, bakit ka magpro-propose if hindi ka naman assure na okay lang sa kanya? Na hindi ka mayu-humiliate, hindi rin siya mayu-humiliate once na hindi mag-workout nasa utak mo. Yun nga. Yun yung tingin kong medyo, yun na yung dapat pagtuunan na kasi. Kasi if, yun nga, ba't ka magpo-propose sa taong, halimbawa sabihin natin, baka few months pa lang or tapos magpo-propose ka na, anong expect mo? Okay na? Diba? Hindi, tsaka, if ever na umuo nga siya dun, anong future ang hinaharap nyo ngayon? At saka, anong 'di ba? Syempre pag nasa relationship ka nga early stage, kikilalanin mo nga 'yung tao Yun nga yung purpose nun O yun yung purpose nun, 'di ba? Like kikilalanin mo. Pero if ewan ko, feel ko yun yung reason yung mga nare-reject. Ang public kasi parang feel ko nga hindi pa. So, if ever ba matanong nila so kailan namin malalaman kung kailan magpo-propose? Di ba nasa relationship yun? Like, nabibuild up yun if makaramdaman mo if ready na, if maghihint na, may bulong na. Kasi parang hindi mo naman maiiwasan yun Kung, ito sa akin view ko lang naman. If ever kasi na, para sa akin, mostly kapag may kilala ko isang tao, kahit ikaw, tropa, di ba? Parang, alam mo kung anong trip ng tao Alam mo kung anong gusto niya Kasi kilala mo siya, tropa mo siya, pamilya mo siya, mahal mo siya Alam mo kung anong gusto niyang mangyari. Kasi minamahal mo so kinikilala mo. So, if ever na aabot ka sa point na magpo-propose ka, malalaman mo yun. Like, mabibigyan ka ng hit na okay na sa kanya. Like, pwede na. Ako din, ready na ako. So, kung magbobomba ka man ng ganito publicly, that's fine. Pero kung nare-reject ka, feel ko, hindi mo pa siya makikilala ng sobra. Hindi ka pa rin nakikilala niya ng tama. Sobra. Kasi kung, sabihin, kapag nag-propose ka, syempre, di ba, ang ilalagay mo doon, sige, sabihin na natin yung love bombing yun. Pero lahat nung nandun, gusto niya. Oo. Di ba? Yun nga din yung akin Sa akin din naman, parang na-project ko na kung anong gagawin ko. Pero I mean, yun lang talaga yung weird niya na if gagawin mo siya as a weapon. Yun lang yung off na. Kung gagawin mo siyang weapon na, para sagutin mo na ako. Assurance. O para sagutin mo na ako. Mali Kasi siya. mahiyain ka ma-abuse mo yung, mali yun. Manipulator yun. Manipulator. Master manipulator. Yari ka kay Kendrick, sabi ko sa'yo. Pero, yun na, dun lang tingin ko. Pero, medyo awkward siya sa akin na parang pag nare-reject ko if ever. Kasi parang doon ko na siya natitignan. Pero baka mali ako kasi di pa ako nagpo-propose. Yeah. Tahimik buhay ko. Ano pa lang? Title. Yeah. Title proposal.
Tingin mo ba mo or tingin mo enough na? Tingin ko okay po, hindi ko alam. Hindi pa ako na ano Kahit eh. na akin din Ako eh, na, wala pa. ako nauubos na ewan Tingin eh. isa pang mabigat na ano tapos okay na. Okay. Tayo isa. And if ever man, itong mabunot naming card na to, is hindi pa rin sapat. Hindi to titigil, boy. Mali mo, mag next episode na lang kami, di ba? Para Pwede din matapos na naman. to lahat. Ito. Medyo magaan to, pero magandang topic din. Can ghosting someone be justified? Hindi siya magaan. Parang sa akin ano eh. Magaan ba yung nasabi ko? Hindi, Oo. parang nasa utak ko pala parang something siya na hindi natin siya natatouch. Oo. Yun, nandun ako, hindi siya magaan. Hindi siya Parang ano, binalikan ko lahat ng pag-usap natin. Parang Oo. never natin to Hindi ito napag-usapan. na-touch. Kasi, wala eh. Hindi, kasi kung kami naman talaga, since nasa relationship siya, like, sino kakausapin niya? Sino i-ghost namin? Tay, ilang taon yun, Teo? 11 years. Isang bata na yun eh. Ano nang grade nun, boy? Sabi sa'yo. Pero kung saan naman kasi, rare din kasi talaga na nakikipag-usap. Sobrang rare. Rare din talaga. Oo, tingin ko ano kasi siya eh. Kung di, i-ano lang natin yung mismong context. Sige, yung context. Na, pwede ba siya maging justifiable? Kapag nang-ghost. Oo. Oo. Tingin ko hindi eh. Napaka, ano mo nun eh, BS mo nun tao eh. Mag-iwan ka man lang ng explanation or talagang, hindi na, babay, di ba? Sayonara. Oo. Diba? Sayonara kasi, Oo. Sayonara. ano eh, ayaw mo na Oo. pala eh. Or, biglang, what do you call this? Na-feel mo na hindi pala. Broke pala siya. Oo. Di ba? Di pala siya pasok sa Oo. standards mo. Di ba? Okay lang naman eh. Oo. At least, nagsabi ka. Pero yung malinaw, yung hindi ka maglilive ng question mark na, Oo. bakit? Ang iniiwanan lang natin lagi is yung mark. Wow. Di ba? Liba mark. Live mark pa. Wag question mark. Tama. Kaya nga dito, di ba, mga tanong, sinasagot namin. Di ba? Yes. Ganun yun. Pero agree nga, ganun nga dapat. Dapat, ano talaga, yung, pag-iwan naman na something. Tingin ko mas better pa ngayon kung na-explain mo, tapos sorry kasi eto na yung gagawin ko. Pero at least, naiwanan mo siya ng, alam mo yun, kahit masakit, or ano man, at least, dumating kayo sa punto na, malaya kayo. I mean, di ba? Ikaw ka rin Malinaw. kasi, may multo rin sa'yo yun eh. Oo. May iniwan ka eh. Multo sa'yo yun. Tsaka malinaw. Malinaw lahat. Hindi siya, parang, wala siyang, Walang tsugug. Basta wala siyang question mark. Oo. Kaya if ever parang, pero yung wait lang, eto. Yung idea niya kasi na, can ghosting someone be justified? Like, possible ba siya ma-justify? Tingin ko, pwede pa din. Pwede naman, di ba? Pero di ba? Yun siya dun na kasi parang feel ko, to. May thought sa utak ko na may certain type na moments na better nang hindi na pag-usapan ever again. Like parang yun na yung the best way. Yun na yung best way. Oo. Nag-isip ko ang scenario na may ganun ba? Na may ganun. May ganun ba? Ako feel ko may ganun. Like, sa akin din naman kasi imposibleng mawala yung ayoko talaga magsabi ng impossible eh. Pero iniisip mo tapos kung salita. kung ano yung certain na scenario. Kung ano man, kung sa possibility lang. Oo. Pero, syempre, as long as possible, wag mo siyang gawin. Oo. Inisip ko, gaano kasama yung taong yun para maging deserve niya yung mag-ghost. Mag-ghost, no? Dahil Or, hindi siya mabigyan ng ikaw, kung gaano ka, ano yung taong yun para mang-ghost siya. Like, parang may matatouch siya na na dahilan kung bakit niya ginawa yun. Oo, kung bakit okay lang. Siguro hindi natin Hindi, kasi yun, experience-wise. Hindi natin siya pero yun nga, kung may experience kayo na tingin nyo justifiable or meron kayong friends, please let us know. Like legit. Kasi, wala eh. Ako wala. Wala akong maisip. Pero, nafe-feel ko meron. May certain scenario na possible na meron. Hindi, sa akin din naman. For the best of each other na yung idea niya. Kaya feel ko meron. Din eh. Mali din naman ako eh. Pero, agree nga ako na as much as possible, if kaya, is makapagbigay ng explanation. Closure talaga. Kasi much better yun. Wala nang tanong, wala nang bigat sa'yo, tsaka sa certain someone na paggagawa mo.
Karma din kasi yun eh. Oo. Tsaka mas maganda na rin kasi clear lahat kaysa, di ba, matapos siya ng hindi... Yeah, paano pag bigla kayo nagkita? Oo. Di bang awkward nun? At saka parang hindi naman necessary din na kailangan mong madaliin. Gets ba? Hindi mo siya, bawa, ando ka na sa moment na yun. Tapos parang ando ka na sa decision na, okay, tama na. Hindi mo na kakausapin or something. Hindi mo naman kailangan at that certain point in time is sabihin kagad. At tingin ko may naisip na ako. Na Like, justifiable. Like, yung buhay mo is nasa certain na. Kaya kailangan mo siya iwanan. Nang walang sabi. Yung na. Nasa in danger yung buhay mo. For example, nasa abusive, ayaw pala. Parang nasa ganun. Tapos, hindi nga mali pala ako. Mamamali ako ng doon. Hindi, nasa ba tayo? Nasa girlfriend-boyfriend lang naman tayo, di ba? For example, ganun yung girlfriend niya or boyfriend niya. Tingin ko para naman, di ba? Na lang din sa sarili mo. Protection. Oo, syempre, umalis ka na. Pero yun nga din parang kahit nga din, pwede ka na magsabi na, wala na, hindi ko na kaya. Parang may ganun pa nga rin pala eh. So, wala pa rin pala ako wala pa rin ako nakaka-come up. Parang feeling lang. Meron. Feeling meron. Feeling ko rin naman na merong something. Sadyang hindi lang natin alam. Ma-pinpoint if Parang hindi pa tumatagos sa buong kalamnan namin if yun, yung scenario na yun na parang pwede siya. Kasi parang kung may isip ako, baka pang teleserye na siya yun na something. Oo, no? Kasi saan ka pa ba kukuha? Kung wala kang manirinig na experience na justified ang ghosting. Kasi, diba? kung sabi mo sa teleserye na something na kaya ka hindi nagsabi na aalis ka na. Kasi, may sacrifice kang ginawa. Wait lang, parang may pinapanood si mama na pinapakinggan ko lang tapos hindi ko pinibigyan ng pansin. Parang sa doon is, nag-sacrifice siya para doon sa babae. Tapos, hindi siya nagpaalam na alis na siya. Kasi yun yung kondisyon ng tatay niya. Na hindi na siya pwede makipag-connect dun sa babae after niyang ibigay yung gusto ng lalaki para matulungan yung babae. So, kaya hindi siya parang siguro justifiable yun. Kasi, ayun din, may part din sa akin na once na sinabi mo yung sacrifice mo, hindi na siya sacrifice. Kaya parang yung sacrifice sa akin na minsan nanatili siya dapat na hindi sasabihin. Walang nakakaalam. Kasi once na binoise out mo siya, na ginawa ko to para sa'yo. Hindi na siya parang parang sinumbat mo na kasi siya. Siguro yun, may part sa akin na, okay, yun yung mga, may pwede doon na pwedeng laruin na lang. Pwede tayong gumawa ng story. Sa ganun. Pero sa akin wala pa rin. wala pa rin naman talaga. Wala akong naisip. Kasi sa teleserye ako siya nakuha Justifiable. Na pwede Pero tingin ko sa dami na nanonood. Oo, tsaka parang sa dami ng possible experience ng bawat isa, hindi pa naman namin naririnig talaga lahat, diba? Ilang taon pa lang kami, like bata pa lang kami, like 17 pa lang kami, diba? So, hindi pa namin 17 naman. Sobrang bata. Hindi pa namin napapakinggan lahat. So, may possibility na baka isa sa mga experiences nyo yung may ganon, diba? Isa sa mga friends nyo. Isa sa mga friends Isa sa mga kakilala nyo may ganon. May ganon. Pero yun guys, ang ating episode 2 ng podcast, and I hope na na-enjoy nyo yun. And if ever, follow nyo kami sa aming mga social media platforms na ilalagay ko kung saan ko man trip ilagay. Baka dito ilalagay akin yun sa'yo nandun. Dito. Nandyan. Hayaan mo siya kahit saan. Basta ilalagay namin yun dyan. Tapos, yan guys, makikita nyo kami sa possible next episodes. Go through ka na. Ikaw naman. Marks were made and we're bound to live more. Bye-bye. Gugi. Purong siya. Parang siyang bitin. bitin nga. Bitin pero... 149.